Ang masipag na langgam na si Anthony. Sa isang malawak na kagubatan, may isang masiglang langgam na nagngangalang Anthony. Si Anthony ay kilala sa kanilang kolonya bilang ang pinakamasipag at maaasahan sa lahat ng mga langgam. Araw-araw, gumigising si Anthony ng maaga upang simulan ang kanyang gawain sa paghahanap ng pagkain para sa kanilang kolonya. Sa isang umaga, habang naglalakad si Anthony sa kakahuyan, nakakita siya ng malaking piraso ng prutas. Agad niya itong sinuri at napagtanto na ito ay sapat upang magbigay ng pagkain sa buong kolonya nila sa loob ng ilang araw. Sa kanyang sigla, sinimulan niyang buhatin ang prutas, ngunit ito'y masyadong mabigat para sa kanya. Hindi siya sumuko at inisip ang iba pang paraan upang madala ang prutas. Bumalik siya sa kolonya at tinipon ang kanyang mga kapwa langgam. Mga kaibigan, may nakita akong malaking piraso ng prutas. Kailangan ko ang inyong tulong upang madala ito sa ating tahanan, wika ni Anthony. Ang mga langgam ay natuwa at agad na sumama kay Anthony. Pagdating nila sa prutas, nagtulong-tulong silang lahat upang buhatin ito. Unti-unti nilang natagumpayang buhatin ang prutas papunta sa kanilang tahanan. Habang naglalakbay, nakasalubong nila ang isang grupo ng mga batang kuwago na naglalaro. Ang mga kuwago ay natutuwang makita ang malaking piraso ng prutas na dala ng mga langgam. Wow, ang laki ng prutas na iyan, sabi ng isang batang kuwago. Oo, nakita ito ni Anthony, at ngayon ay magpapakain ito sa buong kolonya namin, sagot ng isang langgam. Nagpatuloy sila sa kanilang paglalakbay hanggang sa marating nila ang kanilang kolonya. Ang reyna ng mga langgam ay labis na natuwa sa ginawa ni Anthony at ng kanyang mga kasama. Napakagaling ninyo. Dahil sa inyong pagtutulungan, magkakaroon tayo ng sapat na pagkain, sabi ng reyna. Ang mga langgam ay nagdiwang at nagpasalamat kay Anthony sa kanyang sipag at pagkukusa. Subalit, hindi pa dito natatapos ang pagsubok kay Anthony. Isang araw, biglang bumuhos ang malakas na ulan. Ang tubig ay mabilis na pumuno sa kanilang pugad at kinailangan nilang lumikas. Mabilis na nag-isip si Anthony ng paraan upang mailigtas ang kanyang mga kasama. Dapat tayong lumipat sa mas mataas na lugar upang hindi tayo abutin ng baha, sabi ni Anthony. Inakay ni Anthony ang mga langgam patungo sa isang mataas na burol. Habang papunta sa burol, patuloy ang pag-ulan at lumalakas ang agos ng tubig. Si Anthony ay hindi sumuko, kahit nahirap na rin siya sa paglakad dahil sa lakas ng ulan. Sa wakas, narating nila ang ligtas na lugar. Ang mga langgam ay nagpasalamat kay Anthony dahil sa kanyang tapang at mabilis na pag-iisip. Anthony, ikaw ang nagligtas sa amin mula sa kapahamakan. Maraming salamat, wika ng isang matandang langgam. Subalit, alam ni Anthony na kailangan pa nilang magtayo ng bagong tahanan. Agad siyang nagplano at nangalap ng mga materyales upang makapagtayo ng bagong pugad. Nagtulungan ang buong kolonya sa pagtayo ng kanilang bagong tahanan. Dahil sa sipag at dedikasyon ni Anthony, natapos nila ang kanilang bagong pugad sa loob ng ilang araw. Ang reyna ay muling nagpahayag ng kanyang pasasalamat kay Anthony. Ikaw ay isang tunay na bayani, Anthony. Dahil sa iyo, tayo ay may ligtas na matutuluyan. Nagpatuloy ang buhay ng mga langgam sa bagong pugad. Araw-araw, patuloy si Anthony sa kanyang mga gawain, palaging handang tumulong sa iba. Isang umaga, habang naglalakad si Anthony, nakakita siya ng malaking buto ng mangga. Ito ay magpapakain sa atin ng maraming araw, naisip ni Anthony. Agad niyang sinubukan buhatin ang buto, ngunit ito'y napakabigat. Hindi siya sumuko at bumalik siya sa kolonya upang humingi ng tulong. Mga kaibigan, may nakita akong malaking buto ng mangga. Tulungan ninyo akong dalhin ito sa ating tahanan, sabi ni Anthony. Muli, nagtulong-tulong ang mga langgam upang dalhin ang buto ng mangga. Dahil sa kanilang pagtutulungan, matagumpay nilang nadala ang buto sa kanilang pugad. Ang kanilang bagong pugad ay naging puno ng pagkain, salamat kay Anthony. Muli nilang ipinagdiwang ang kanilang tagumpay at pinuri si Anthony sa kanyang kasipagan. Ngunit alam ni Anthony na ang buhay ay puno ng pagsubok at kailangan nilang palaging maging handa. Isang gabi, habang natutulog ang lahat,
Narinig ni Anthony ang kakaibang tunog. Agad siyang bumangon at sinuri ang paligid. Nakita niyang may isang malaking ahas na papalapit sa kanilang pugad. Hindi siya nagdalawang isip at ginising ang kanyang mga kasama. May panganib. Isang ahas ang paparating. Kailangan nating umalis agad, sigaw ni Anthony. Mabilis na nagising ang mga langgam at sinundan si Anthony. Tumakbo sila palayo sa kanilang pugad at nagtago sa ligtas na lugar. Ang ahas ay dumaan ngunit hindi nila ito nakita. Matapos makaalis ang ahas, bumalik ang mga langgam sa kanilang pugad. Anthony, muli mo kaming nailigtas. Maraming salamat sa iyong tapang, sabi ng reyna. Sa bawat araw, lalo pang napatunayan ni Anthony ang kanyang kasipagan at dedikasyon sa kanilang kolonya. Hindi nagtagal, naging inspirasyon si Anthony sa lahat ng mga langgam sa kanilang kolonya. Naging halimbawa siya ng kasipagan, tapang, at pagmamalasakit sa kapwa. Ang mga batang langgam ay lumaki na tinutularan si Anthony. Gusto ko maging katulad ni Anthony paglaki ko, sabi ng isang batang langgam. Ang buong kolonya ay lalong naging matatag dahil sa inspirasyon mula kay Anthony. Hindi nagtagal, si Anthony ay kinilala bilang pinuno ng kanilang kolonya. Sa kanyang pamumuno, lalo pang sumigla at umunlad ang kanilang kolonya. Lahat ay nagkaisa sa kanilang gawain at palaging handang tumulong sa isa't isa. Si Anthony ay naging simbolo ng kasipagan at malasakit sa kanilang kolonya. At sa bawat araw, patuloy siyang naglilingkod ng buong puso, handang harapin ang anumang pagsubok para sa kanyang minamahal na kolonya.